Nakangiting unggoy ang picture sa ID na ito, imbis na mukha ng tao. Buti nga Ang nakangiti nakakagulat, po, kasi kung tinanggap hindi, ang baka larawan hindi ng mo unggoy pinagbigyan sa yan. SIM registration. Ganyan daw kadaling makalusot sa pagrehistro ng SIM cards sa iba't ibang telco ayon sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Pinatunayan ito ng NBI sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services kaugnay sa patuloy na pagkalat ng mga tech scam sa mga iligal na operasyon ng POGO sa kabila ng SIM Registration Act. Ito'y matapos makumpiska ang 28,000 SIM cards sa isang POGO hub sa Pasay City noong nakaraang buwan. Baka pwedeng tingnan niyo po itong mga animal pictures na nakakuha ng na nakapagrehistro kasi mababaliwala po yung batas kung papayagan din po yun. Aminado ang Globe Telecom, hindi pa sila gumagamit ng live selfie verification o yung aktual na pagkuha ng selfie habang nagre-rehistro. Hindi rin daw nila nakikita ang mga litrato ng mga nagpaparehistro. Kung napatupad na fully yung National ID system, mas madali po yun kasi may biometrics. So yun pa talaga ang makapagpigil niyan. Sir, pero unggoy yung nasa picture eh. Na hindi po namin nakikita yon kasi diretso po sa system. Sabi naman ng Smart Communications, nangangapa pa sila kaya di maiiwasan na may lumusot na mga ganitong pagkakataon. By nature of technology, sometimes there are glitches. Maybe there were instances where, iba yung animal yung nasa picture, tapos animal din yung picture na sinabit for selfie. Because we accept pictures as selfies eh. Ang Ditotel community naman nanindigang mahigpit ang kanilang registration process. We have implemented three features of the SRA. So first is the ID OCR that basically replicates the data or information that you can see in the ID into the data fields of the SRA. The second is the face liveliness, where the SRA platform recognizes or finds traces of biometrics. Face matching, where we face the IDs to the selfies. Ikinaalarma naman ng mga senador ang natuklasan, bagamat hindi lantarang tinukoy na palpak ang SIM Registration Act. Kailangan daw amyendahan ang ilang probisyon ng implementing rules and regulations nito para mas mabigyan ng pangil ang batas. It's actually looking like what we have now is not really sufficient. So we will have to go back to the drawing board and probably with the cooperation of the NTC, ma'am, maybe we can amend the IRR, no? Ibinahagi rin ng Scamwatch Philippines sa pagdinig ang ilang sumbong na natanggap nila, partikular na ang kulang na aksyon mula sa mga online financial institutions para tulungan ang mga biktima ng scam. Sabi sa kanya, please wait, at nakinig siya sa elevator music ng 2 oras at nakikita niya na babawasan yung pera niya. Umiiyak siya kasi nga pangpagamot ng nanay niya yun, nasa Saudi siya. Sa susunod na pagdinig ng Senado, ipapatawag na rin daw ang mga kinatawan ng electronic wallet platforms gaya ng GCash at PayMaya. Chrissy De Matulak, CNN Philippines.